breaking news ka. Oh, hindi kita, hindi wala akong ginagawa sa'yo. Pakilala ka. Ako po, si Carlo Mendoza, Giggle Kid. Mga influencer po kami. Pumunta po kami dito para suportahan ang Duterte at ang mga Pilipino at Pilipinas. Dahil kitang-kita namin, marami nang lumabas, marami na kami nakita lahat ng kabataan na apektuhan na. Dahil hindi lang ako ang Pilipino ang naapektuhan, kundi lahat, milyon na Pilipino ang naapektuhan dahil sa droga. Nang dahil dyan, dahil droga rin ang umasa sa pamilya ko. Droga din ang dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Hindi ko nahayaan na yung ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin ng mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Ginagamit kami mga kabataan para lang magpaingay. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Di ba sinabi mo, nagbabaguhin mo Pilipinas? Di ba? Pero anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo na sunod-sunod na tumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang nadisgrasya, napaha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert na mo pa yun. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang, dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano, pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin, natutuwa! Pinutol mo kami! Niloko mo kami! Kung ano-ano pa, pinakita mo para lang umangat ka, para may nuklok ka lang, hanggang sa naniwala ang ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghihirap kami, kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kaming mga kabataan, na umanga sa'yo, lalo na ako, na akala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi na droga na lumaganap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang. Nauulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kababayan ko, Pilipino, sabay-sabay natin isigaw. Mag-resign! 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 Sisigaw natin! Duterte! 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 Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos, lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan ay kailangan asikasuhin ang mga pag-aaral. Alam namin yun. Pero bakit ganun na-apektuhan di kami? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa na-apektuhan sa droga na yan. Kaya kaming mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Laban! Kahit marami ka pang ipadalang militar, dahil hindi kami manulupi ng kung sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya huwag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa'yo, dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil doon din sa nakatira kami, ay maraming mga nagdodroga, maraming kaming narinig na nag-aabutan ng droga, hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin, at nung nalaman ko, pati si Duterte, Sara, kinalaman mo, kaya kami nagalit sa'yo, dahil kami sumuporta rin sa'yo. Alam mo kung bakit nangyari sa dati ko? Alam mo kung anong nangyari? Dahil sa droga na pinalaganap mo? Kinahasa ang ate ko na nawala sa bisyo. Nang dahil sa bisyo sa droga. Yun ang dahilan ng droga. Kaya bakit kami sa iyo naniniwala na bakit maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino? Pinabayaran? Hoy! Baya ka naman sa balat mo! Hindi kami bayaran! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami pangap!
Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Maiyak naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin, huwag kayong mag-alala. Suportado kayo ng buong Pilipino. Lumabas na kayo, mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot na akala nyo mapapama mga anak nyo. Kaming bahala, lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa'yo, lalo na ako. Ikaw bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero ano, ginagawa mo? Wala, hanggang sa naggalit na. Hindi ba sabi mo, tigre ka? O sige, nananawagan ako sa'yo. Pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipakita mo sa amin dahil nalaman namin na talagang tigre ka dahil nilamon mo kami pero hindi kami magpapalamon sa iyo ng buong buo dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay babangon ng babangon na kasama si Inday Sara Duterte. Hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo? Hayop, grabe ka talaga! Tuwag ka! Okay, maraming salamat po sa lahat na nandito. Kami po ang Star Image Farm. Kasama po namin ang mga anak-anak namin si Majo at si Carlo. Hindi po namin sila pinalaki ng ganito. Nasa amin na sila ng 6 years. Simula nung lumalabas sila sa TV, nag-viral sila, hindi po ganito ang pagpapalaki namin. Pero kaya kami nandito sa EDSA ngayon, nilaan talaga namin yung oras namin dito. Kasi si Carlo gusto niyang ihatid yung news sa buhay niya na ang ate niya ay ginahasa ng tatay niya. Yun po ang totoo. Hanggang ngayon nasa ng tatay mo. Nasa kulungan, dahil sa droga yan. Yun po ang totoo, kaya kami nandito dahil sa kagustuhan ng batang si Carlo. Hindi po siya ginagamit, hindi po kami bayad, nandito kami para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon lang nangyari sa atin ito, di ba? Tama po yun. Kung may marami sa amin nakakakilala, lalo na kay Carlo na nagsalita kanina, siya po yung anak-anakan ni Vice Ganda. Na batang makulit noon, na laging kasama ni Vice sa mga pelikula niya. Kahit si Majo. Kaya si You Don't Know Girl, si Majo, wala pong pumilit sa amin dito, hindi po namin sila tinuruan. Bagkos sila pa ang nagpumilit sa amin na pumunta dito sa EDSA. Dahil naaawa na sila sa Pilipinas. Dahil sa murang edad nila gusto na lang ipaglaban ang Pilipinas. Sa mga kapwa naming influencers na siguro ngayon tinatawanan lang kami dahil lahat sila kampe sa gobyerno dahil may nahihita sila. Meron silang nakukuhang talent fee. Bawat imbita sa kanila ng gobyerno, may bayad sila dahil influencer sila, mga artista sila, may talent fee sila. Kami wala. Nagpunta kami dito ng buong puso. Gusto naming ipaglaban ang tunay na nagmamahal sa Pilipinas. Walang iba kundi si VP Sara Duterte. Kitang-kita naman po natin ang panggigipit kay VP Sara. Nakita nyo, inuuna ang confidential funds na busisiin kesa iprioridad ang pangangailangan ng mga Pilipino. Nakita po natin, ang dami pa rin nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, lalo na sa sektor namin, sa entertainment industry, na ang walang ibang laman ang news ng mga top networks na yan, kundi ang pagdurog sa ating VP Sara Duterte, na talagang nagmamahal sa Pilipinas. Nakita nyo naman, kahit anong pagdudurog na ginagawa, lumalaban tayo ng patas, lalo na ang ating VP. Protektahan natin ang Vice President, guys. Imbis na mag-stay lang kayo sa bahay, pumunta kayo dito, mapayapang rally to. Okay? Lahat dito na nandito, nagmamahal sa Pilipinas. Yung mga nag-i-stay lang sa bahay, nanonood lang, lumabas na kayo. Wala dyan sa pagpindot nyo ang tamang laban, ang totoong laban. Nandito yan sa EDSA, kasama namin. Lumabas na kayo, ano pang hinihintay nyo? Ginagago na tayo. Kinakamkam na ang pera ng bayan. Nagbubulag-bulagan pa rin ba tayo? Okay, lahat dito walang bayad. Sinasabi nila may pinapapirma daw para bayaran. Meron ba? Wala! Walang bayaran dito. Lahat dito nagmamahal ng tunay sa Pilipinas.
Dagdag ko lang, alam niyo bang nabash kami ni Maharlika? Pero mahal na mahal namin si Maharlika dahil ang news na lumabas is, ano daw tayo? Troll farm. Dahil influencer kami, meron daw kami mga alagang troll farm. Gusto namin ipabatid na, Madam Maharlika, mahal na mahal ka namin. Hindi totoo kami ay may troll farm. Wala kami dito ngayon kung meron kaming troll farm. Naiintindihan namin, nag-message ako personally kay Madam Maharlika, tumingi ako na sorry, at yun ay isang misunderstanding lamang. Nandun kami, gusto namin magbigay ng amount sa kanya para mapakinggan niya kami. Dahil lang gusto namin suwalat yun sa Indian na dumidikit kay Kumar, dahil may alam kami doon, gusto namin suwalat yun para lang makalapit sa kanya magsabi. Pero hindi kami troll farm, Maharlika. Mahal na mahal ka namin, kasama ng sambayan ng Pilipino, mahal na mahal ka namin. Andito kami dahil kay Carlo, dahil lang ang kapatid niya niraib ng tatay niya. Kaya kami nandito. Diba? Dahil sa bawal na droga na yan. Kaya kami nandito, wala sa amin nagbayad, wala kami pakialam, kumawalan kami ng trabaho, wala sa amin kumuhang mga bookings o mga events ng mga local government na kampe sa pamahalaan na yan. Wala kaming pakialam. Ang pakialam namin, magbago na tayo dito sa pamahalaan. Ibahin na natin ang sistema. Kung dapat bumaba sa pwesto, bumaba. Mahiya kayo sa mga Pilipino.